Siyempre tayo din ay live na mapapanood mga boss sa ating YouTube channel na as of today ay malapit na po nating ma-hit yung ating 40,000 subscriber goal. Konti na lang. 105 na lang. Ay, grabe. Ay, isang pabuena mano. Talaga naman pag si Marifel Del Mundo nagbuena mano. Talaga naman ang ating tindahan ay siksik liglig umaapaw. Tingnan natin kung ang kapangyarihan ni Bossing Marifel Del Mundo ng the United Kingdom ay magkaroon ng visa ngayon ng kanyang bertud. Maraming salamat sa iyo Marifel Del Mundo, mabuhay ka. Ikaw na talaga ang pinakamalupit. Ayan, pasok. Mura-mura lang po dito sa ating palatuntunan. Kailangan nyo lang po dito sa ating palatuntunan ay matibay na sikmura, matatag na puso, matapang na paninindigan, at kailangan po kayo ay hindi mga bulag. Oo, na mga lulong na lulong sa mga tao. Kailangan tayo po ay manindigan, tayo po ay magmahal sa bayan, hindi sa mga taong pinapaasa lang tayo. Ay, happy payday ba ngayon? Si Bruno Ismaini, mapumayday ka na, baka naman. Ay, by the way, bukas happy birthday sa aking tatay na si Tito Bert. Happy birthday sa iyo, at sa Martes naman, happy birthday sa aking nanay na si Tita Flor. Magkasunod ang kanilang birthday. Happy birthday sa inyong dalawa. Sana magtagal pa kayong magkasama. Sana magtagal pa ang inyong mga buhay. Kailangan hindi kayo mauuna kay Boss Dada. Mahirap yun, no, mga bossing, no? Pakahirap. Grabe naman si Nanay Morning June. Nag-send ako sa GCash for Tita Flor's birthday and Tatay Bert. Ay, grabe naman. Talagang ibang klase daw si Marifel Del Mundo magbuhay naman. Salamat, Nanay Morning June. Ikaw na talaga. Malaking tao ba parents mo? Nanay ko parang si Nora Honor. Mababa lang si Tita Flor, parang si Nora Honor. Pero ang tatay ko medyo malaki-laki. Para naman siyang si Tirso Cruz. Ay, Karen Sarmiento, abay maraming salamat sa iyo. Mabuhay ka. Happy leap year. 29 ngayon. February 29, tuwing 4 na taon lang nagkakaroon ng tuwing 4 na taon lang nagkakaroon ng February 29. Total 29 ngayon. Tatanungin ko kayo. Bakit tuwing 4 na taon lang merong February 29? Bakit walang February 4 na taon na puro February 28? Ayan, pakilagay dyan ang sagot kung bakit. Ipapaliwanag ko. So, si Gerald Calzado, nagbe-birthday ka pa, wala ka namang paramdam. Pero happy birthday sa'yo, last mo na yan. Happy leap year, sabi ni Pasaway ako. Bakit tuwing 4 na taon lang merong 29? Gusto nyo malaman ano sagot? Ay, grabe, happy birthday to my parents. Thank you very much, Boss Ray Dinyo. Ang lupit. Paliwanag ko lang total naman, para hindi naman kayo mabore. Baka naman sabihin ninyo, Boss Dada, puro na lang politika. Ito, fun facts. Fun facts, mga bossing.
Ayan, tama yan. Sabi ni M514, dahil sa pag-ikot ng mundo. Ayan, dahil po yan sa pag-ikot ng mundo. Dahil hindi po nakokompleto ng ating Earth o ng mundo yung yung ikot. Kumbaga yung 24 oras mga bossing, hindi siya nakakaikot ng kumpletong 24 oras, laging may natitira. Sa loob ng 360 ay 300 ilang araw ba tayo? 300 ano? Ilang araw ba tayo sa isang taon? 364 days ba? Di ba tama? 365 days. Ngayong taon na to, meron tayong 366 days. Gawa ng hindi nga nakakapag-turn yung ating mundo ng 360 degrees. So laging may natitira. Yung natitira na yon, ina-add yun. Araw-araw ina-add yun. Tapos ang equivalent nun is isang taon. So kapag nakompleto nila yung yung installment na yun na maikot niya yung buo, 4 na taon ang bibilangin natin, kaya magdadagdag tayo ng isang araw. Ganun yung kumbaga yung ikot ng mundo, yung dapat 24 oras, ito, pero hindi, kulang siya. Kulang siya, kaya ang ginagawa, kinuha yon, tinabi, bukas kukuha ulit, titabi, hanggang sa makabuo sila ng 24 hours. At pag nabuo nila yung 24 hours na yun, sakto 4 na taon, ayun, ilalagay nila yun sa kalendaryo natin. Yung February 28, magkakaroon ng 29. Gets nyo na? Ganun yun. Sa casino, baka may surot dyan. Baka kagatin yung singit mo, ang puti pa naman yan. Hindi, may show ang Moha Girls sa casino. Dati nagsushow sila sa Resorts World. Saan ka naman, di ba? Ba yung Moha Girls? Hindi yan katulad ng mga ibang nanlilimahid girls dyan na mga malalagkit lang. Ano ba mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito? Sabi ni Ben Tulfo, ang kapatid ni Erwin at ni Rafi, at sinasabi niyang hindi siya katulad nila. Dapat daw si Duterte sa Kongreso tumakbo. Palakpakan. At isa pa natin pag-uusapan, ang new and improved NAIA Airport natin, na dati po mga magnanakaw lang ang mga nandiyan. Dati po mga nang uumit ng mga pera, lumulunok ng pera. Dati po mga nangingikil, naglalaglag ng bala. Iba na po ngayon ang nananalasa, ibang sindikato na naman ang nandiyan sa NAIA mga bossing. Mga usong-uso ngayon, yung mga nandiyan sa NAIA, usong-uso ngayon. Ngayong administrasyon talaga namang in demand sila, in na in. Bakit ko nasabi yan? In na in sila ngayon, gawa ng maraming sip-sip sa pamahalaan eh. Maraming sip-sip kay BBM. At yung mga nandoon sa airport, Diyos ko po. Dati ang nananalasa dyan, mga tao ngayon, mga surot na. Nakakadiri. Talaga naman, nakakahiya. Imaginein mo kung nakapantalon ka, hindi kanya makakagat. Pero pwedeng sumiksik siya sa mga singit-singit ng pantalon mo, tas maiuwi mo pa. Ay, grabe ang grabe ang Pilipinas talaga. Diyos ko po. Tahanan na tayo ng mga kurakong. Tahanan pa tayo ng mga surot. Alam mo yung mga surot na yan? Ano yan? Hindi ang hirap tanggalin yan. Parang yung mga jowa, yung mga mukhang pera yung mga jowa yan eh. Na kahit anong taboy ninyo, hindi mawala-wala.
Oh, mabilis dumami yan, sabi ni Gemaline Garcia. Oh, parang yung mga magnanakaw sa pamahalaan, ang bilis din dumami yan. Ha? Surot? My goodness, ang sosyal mo naman, Hans Ja. Ano ka? High school ka? Si Chris Aquino ka? Oh, tapos may isa pa tayong pag-uusapan. Oh, dahil si Pastor Kibuloy medyo nagtatampo siya ngayon. Oh, medyo nagtatampo si Pastor Apollo Kibuloy. Banat Bay. Oy, Banat Bay, nagtatampo sa'yo si Pastor Apollo Kibuloy. Oh, meron siyang sinabi. Ipapaliwanag daw niya sa'yo, Banat Bay, kung bakit siya tinawag ang kanyang sarili na appointed son of God. Kasi sinasabi mo daw na siya daw ay naniniwala ka daw sa lahat ng mga pinaggagawa niya sa buhay niya. Bukod sa isang bagay, which is yung siya ay appointed son of God. Ipapaliwanag niya yan sa'yo, Banat Bay, makinig ka. Ha? Huwag kang baril ng baril dyan. Nakita niyo ba si Banat Bay? Palagay ko, magiging star na si Banat Bay. Sa susunod na pelikula ni Robin Padilla, palagay ko, si Banat Bay ay magiging bida at side chick niya si Robin Padilla. Pero alam mo, Banat Bay, noong tumabi sa'yo si Robin Padilla, medyo lumitaw yung edad niya. Hindi pala ganun kagwapuhan si Robin Padilla pag tumatabi sa'yo. Ibang klase. Ayan, kaya simulan na natin. Simulan na natin ang pagbabalita. Ano ba to? Syempre, simulan muna natin sa balitang surot. Talaga naman, nakaka-proud na maging Pinoy sa ngayon, mga bossing. Kaya si DOTR Garcia, pucha, pwede ba yung surot iuwi mo sa bahay mo? Lahat ng surot dyan sa airport, sana lumipad papunta sa bahay ng DOTR Secretary. Ito pakinggan yung maigi itong balita na to at yung mga uuwi ng Pilipinas na tangay-tangay ng Philippine Airlines. Lalapag po kayo dyan sa either Terminal 3 o Terminal 2. Siguraduhin nyo huwag kayong uupo basta-basta sa yung mga kahoy-kahoy na mga upuan dyan dahil sigurado yung mga surot dyan sa airport baka maiuwi nyo, baka galing pa sa ibang bansa yan. Panoorin nyo ito, mga bossing, ha, at mag-ingat-ingat. Sumasalampak na lang sa sahig ang ilang pasahero sa NAIA matapos mag-post ang ilang nakagat daw ng surot sa paliparan. Ang pamunuan naman ng airport, tukay na raw ang pinanggagalingan ng mga surot at naglilinis na. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Puno ng mga mapupula at makakating pantal ang kita ni Katrina. Ang mga ito, kagat na mga surot. Nakuha niya raw mga ito sa metal na upuan sa... Ew! Ang sarap, Kita niyo naman yan. Talaga naman. Hindi ba ang sarap nilang tirisin? Sa metal na upuan pala, metal. Diyos ko po, paano nagtatago yung mga surot doon? Usually yung mga surot nasa mga singit-singit yan ng mga banig, Ang tindi nito, hindi lang isang surot ang kumagat dito. Di ba? Ang sarap, para siya naging buni sa dami. Alam mo, no, maliliit kami, kinakagat din kami ng surot, pa isa-isa lang Pero eto ang dami Ikaw naman kasi, ate, saan ka naman pupuntang bansa? Bakit naka-short pants ka? Di ba sinabi ko sa inyo, pag lalabas ng bahay, nakapantalong kayo dapat? Ayan, nangiikli kasi ng mga short pants nyo. Sige, i-play natin pa to. departure area ng NAIA Terminal 3. Terminal 3. Departure area, animal yan. So yung mga Cebu Pacific, dyan din yan. Sabi ni Nanay Morning Dew, ang lupit mo.
Ewan ko nga yung ginagawa ng mga moderator natin. Pag may mga kahit ano tayo, kasamahan tayo dito tapos irrelevant na yung mga pinagsasabi niyan, i-time out nyo. Kung gusto nyo, i-kick nyo. Hindi natin kailangan dito ng mga toxic na nga tayo eh. Gusto yatang magsipagtayo ng mga channel, magtayo kayo ng mga channel ninyo. Oh, hindi dito kayo rant ng rant. Oh, sige, play. Dagdag pa ni Katrina, nakashort siya nang umupo nang bigla na lang nangati ang likod ng kanyang hita. Ganyan din ang sinapit ni Darin itong isa, oh, pulang-pula. Sabi ni Noemi Kakisaki, ang baho pa naman yan. Oo, malayo pa lang, amoy mo na yan eh. Sabi ni Ray Fodra, baka naka Pepe shorts. O talaga Ray Fodra, nabubuhay kapag nakakita ka ng legs. O at least hindi nyo na daw tititigan yung legs kasi meron ng mga kagat na surot. Sara sa NAIA Terminal 3 nang umupo sa metal bench ng terminal. Malalaking pantal at namumula pa sa Sobra naman to. Makikita na yung kuyukot mo. Grabe ka naman. Grabe naman pantal. Hindi na surot yan. Itong isang to, hindi na surot to. Hindi naliligo to. Sobra naman yan. Hindi naman anong surot niya kasi laki ng dinosaur. Laki naman ng pantal na yan. Hindi na surot to, di ba? Ano? Kulang na sa ligo to. Joke lang kayo naman. Oh, pero yung mga dermatologist dyan. O, tingnan nyo nga kung ano to. Palagay ko hindi na surot to. Baka ang kumagat dito, hantik na. Binigarski. Baka hindi na to kagat na surot. Kagat na yan ng asawa niya. Diyos ko naman, grabe naman kayo. Pati naman yung kagat ng asawa. Inano nyo pa. O, sige. Ano natin. Idiretso pa natin. Kawawa naman kasi itong mga to. Ang iikli ng mga shorts. prangkati at sakit, nagtungo na siya sa klinik ng airport at inireklamo ang nangyari. Agad namang tinanggal ang upuang pinamumugaran ng mga Kutsa, ayan oh. Diyan kami nakaupo ni Coach Oli. Nung papunta kami ng Davao, ayan oh, diyan ako umihi oh. Ayan oh, doon ako kumain sa may Burger King oh. Ang tinapay naman talaga oh. surot. Meron daw pasaherong umupo sa ratan chair at sinurot. Ang problema, sumama sa kanilang bahay ang surot na nakuha sa airport. Hindi pala no. Kutsa, sumasalubong sa'yo, surot, may iuwi mo pa. At least wala ka man pasalubong sa pamilya mo. Pag uwi mo, sigurado meron kang daladalang surot. Kutsa, oh, di ba? Sabik na sabik ka umuwi. So, tagal mo sa Saudi eh. Tagal ko sa Saudi, walang doon, chicks. Uwi ako sa bahay, patay si Mrs. sa akin. Si Mrs. yari sa akin. Oo, mag-like lang sa Facebook ang pahinga. Oo, tapos syempre umupo ka muna doon. Syempre magme-message ka muna. Ma, andito na ako. Oh, hugasan mo na yan. Hugasan yung mga plato. Kayo talaga. Hugasan mo na yung mga plato natin. Huwag mo masyadong sasabunin. Oo, kasi baka may matirang sabon dyan sa plato. Pangit naman kumain ng pagkain sa plato ng medyo lasang sabon. Kaya medyo bawas-bawasan mo yung joy. Pauwi na ako. O, di syempre uwi na. No? Uwi na. Pag uwi ni kuya, pucha, yan na. Syempre medyo muna sila. Yung mga kamag-anak dumating eh. Papunta na sana doon, kaya na dumating mga kamag-anak. Hindi na pinagpabukas, gabing-gabi na, pumunta pa dito para lang sabihin na, oh, nandito ka na pala. Kanina ka pa namin inaantay. Kaya ganyan eh. Oh. Nung paalis, nung nag-apply ka sa abroad, hindi ka naman nila tinulungan. Pero nung galing ka ng abroad, umuwi ka, 10 oras ng gabi, pucha, may kumakatok sa bahay mo. Tok, tok, tok. Sino yan? Andiyan na ba si Boss Dada? Diyan na ba? Pagboss, nandito ka na pala. Ay, buti na lang. Kumusta biyahe mo? Pwede na ipagpabukas yun eh.
Oo pwede na ipagpabukas yun pero nandoon sila. O sige na, okay na. Hindi, saglit. Saglit, tagal natin din nagkita eh. Papauwi mo kami kagad. Ay, ano ka dyan? Meron ka bang mga, ano dyan, na corned beef? Eh? Wala pa, di pa ako nakakapagbukas. Kakarating ko pa nga lang eh. Bukas na. Oras na, alas 12 na. Oh. Eh, hindi kasi nakatulog ako kaninang hapon eh. Kaya ako nagpunta rito dahil di ako makatulog. Ayun, so medyo tumagal. O syempre pag medyo tumagal dahil may mga buwisit kayong kamag-anak na hindi ka pa nakakapagbihis, nangihingi na ng Toblerone, nang tatanong na kung may Remy Martin kang dala, at saka mga JNB, tsaka Blue Seal na sigarilyo. Tapos yun, syempre, yan na, ligo na naghuhugas na ngayon si Mrs. ng pinggan, ano? Naghuhugas na ng pinggan. Syempre, maghuhugas ulit yun ng pinggan dahil syempre may bisita, may kumain. So maghuhugas ulit yun ng pinggan. Pasara na yung pinto, hinarang mo yan. Paalala ko lang, wag mo masyadong sabunin ha. Pangit kumain ng lasang sabon. Kasi nga syempre, yung mga kutsara, pag may naiwang mga sabon doon, tapos susubo mong gano'n, hindi naman masarap yun. So ayun na, di ba, ang ganda na ng moment, panira na ng moment yung mga nangihingi ng corned beef at saka tsokolate. Pucha yan, nun na. Nung medyo eto na, pagpatay mo ng ilaw ngayon, sabik na sabik ka. Pagdamba mo na ganyan, pucha, maiinis ka naman kasi naglalandian kayo ni commander mo tapos kamot siya ng kamot. Yung pa. Sabi mo, bakit kamot ka ng kamot? Hindi ka naman SK chairman. Sa amin kaya sa amin kasi sa Cubao, pagka yung kaibigan mo kamot ng kamot, yun ang tawag nila doon, SK chairman eh. Bakit SK? Kasi simpleng kamot. Ngayon, yan na, kamot ng kamot. Ikaw naman, lambing ka ng lambing, kamot ng kamot yung kasama mo. Yung pala, yung mga surot, visit na yan. Yan na, wala na. Nagkaroon pa kayo ng problema. Yung pala, allergic pa yung asawa mo sa tuklaw ng surot, na ospital pa. Patay ka ngayon. Diet ka na sa Saudi. Diet ka pa sa Pilipinas. Walay na. Yan, ang masamang pwedeng maidulot niyan, yung mga surot na yan. Baka akala nyo, wala, surot lang yan. Pinalalaki nyo naman yung, issue, kayo talaga. Ayan na. Kaya i-play natin to ulit. Sorry naman ang Manila International Airport Authority sa mga Jay Guevara TV. Ito napakausay nitong maman to. Si Jay Guevara. Panoorin nyo to. Follow nyo yan ha. Ang daming subscriber niya, 500,000. Pero matindi to. Pag nag-live to kanina, binabanatan nito si Nino. Ginawa nitong mukha na ngang aso si Nino eh. Si Nino Barsaga mukha na ngang surot. Pucha, ginawa mo pang aso. Ibang klase. Talaga naman. Kaya i-follow nyo to si Jay Guevara TV. Mahusay itong mamang to. At aaraw-arawin daw niya si Nino. Hindi, ang ganda kasi ng niya eh. Kasi kapag nire-rebat niya si Nino, sa lahat ng mga kasinungalingan ng buang na yun, word per word din, katulad nung ginagawa natin kay Bobol Lipunan. Kaya nagkaroon tuloy ako ng bagong pinapanood. Nagwo-workout pa naman ako kanina nung pinanood ko to si Jay Guevara. Nakakatuwa. Palakpakan natin yan. Tropa pits natin yan at kasama natin yan sa kulto ng mga DDS. Ganun nga yun. Kaya akala ninyo yung mga surot-surot na yan, walang effect yan sa buhay ng Pilipino. Meron. Kasi yung surot, ayaw niyan sa aircon. Gusto niyan sa mainit. Yang init-init pa naman dito sa Pilipinas. Play natin yan. Herong namantal. Anila, natukoy na nila ang mga upuang may surot at tinanggal na nila ito. Ipagpapatuloy rin daw ang schedule ng pagdidisinfect sa mga gamit sa paliparan. Ang galing din talaga kasi ng pamunuan ng NAIA, punyemas na yan. Nung nakaraan, kailangan pang mag-brown out ng sangkatutak bago sila bumili ng putang inang generator na yan. Nung nakaraan naman, kailangan pang magnakaw nung mga kawatan dyan bago sila maglinis ng kanilang hanay.
O ngayon naman, putya, kailangan pang mag-rally ng mga surot sa NAIA para lang maglinis at mag-disinfect sila. Alam nyo, punyeta, nakakadiri ang surot. Alam nyo, ang surot ay sign ng karumihan. Alam mo, ang bahay pwedeng maraming ipis. Pero yung maraming surot, ibig sabihin, dugyot ka pa sa dugyot. Putya, mas malinis pa bahay ng aso kapag ang bahay ninyo nagkaroon ng surot. Ibig sabihin, ganun na kayo kababoy sa mga sarili ninyo. Kaya the fact na ang international airport natin dito sa Pilipinas ay manifested by surot, putya, it reflects talaga sa leadership ng DOTR. O ibig sabihin, mga yung mga reactive, hindi mga proactive. Siguro yung linis nila, palis-palis lang. Alam niyo ba sa mga opisina? Sa mga opisina, kahit wala naman daga, kahit wala namang ipis, buwan-buwan po nagpe-pest control. Punyeta kayo, ang lalaki ng mga binabayad namin sa terminal fee. Napakaraming mga taxes, mga hayop kayo. Tapos pest control lang, hindi nyo pa magawa. Puta, nakakahiya kayo. Kompleto talaga ang NAIA. Nandiyan yung mga kawatan, nandiyan yung mga mababantot na mga CR, mga sira-sirang walkalator, ang mamahal na pagkain. Putang ina, delayed pa dyan. Kailangan, kung ang flight mo bukas, kailangan last week nandudong ka na sa airport. Wala nang pag-asa talaga, hayop na yan. Kaya dito ka naman talaga magtataka. Oo, Diyos ko po, nung panahon naman ni PRD, wala namang kinakagat na surot dyan. O, Terminal 3 ito ha, Terminal 3. Pero malamang may mga kamag-anak yan sa Terminal 2. Kasi isang magkakamag-anak yan sa abroad. Na mga surot, pumunta rito, yung iba Cebu Pacific, yung iba Philippine Airlines. Yung Cebu Pacific kasi sa Terminal 3, yung Philippine Airlines sa Terminal 2. Kaya naghati yan sila. Ilan sa mga pasaherong nakausap ng News 5 ayaw umupo sa metal bench. Nakasalampak na lang sila sa sahig. Siyempre po Makati, dito na lang kami. Kesa sa surot, Makati yun eh. Sana malagyan ng magandang upuan. Tayo na problema ng Pilipinas, no? Tayo naman, mo problema mo na yung madidelay yung flight mo, ngangat-gating ka pa ng surot. Putang ina talagang buhay ito. Tapos tain-tai ka na, pupunta ka sa CR pag nakasarado. Yun na nakakatakot sa CR eh. Pag yun nakasarado yung lid, putya, magdadasal ka. Naku, Diyos ko po, nakasara. Napapaganon ka talaga, yung tain-tai ka na, tapos yun lang yung cubicle na bukas. Pagpasok mong ganun, putya, hindi mo pa naisasara, nakita mo na. Yung lid nung kubeta nakababang ganyan, alam mo na. Alam mo na, may nag-aantay sa yung surprise doon, mga bossing. Alam mo, bibilangin mo ngayon kung ano yung nag-aantay sa'yo doon. May mga lumulutang doon, mga bossing, na mga sashimi, ganyan. Oh, so bubuksan mo yun. Diyos ko po, wag naman sana, pagbukas mo ganun, bang! Putang ina, barado. Puta, sa sobrang sa sobrang yung kasunod mo, yung sinundan mo, sa sobrang sakit na rin ng tiyan niya, putya, hindi niya na inisip kung lulubog ba yun o hindi, putya, kailangan niya nang ilabas. Flash mo muna bago open, ay delikado ka, Mikey. Kapag flash mo, putya yan, lalo kang hindi makadumi. Baka lumabas yan. Sa mga kumakain ngayon, ito para sa inyo. Pagbukas mo ng ganun nung lid nung inodoro, surprise, motherfuckers. Si Becca Nature Vlog. Si Becca Nature Vlogs nagkumakain. Anong ulam mo ngayon? Munggo? Chaya, no? Ay, kadiri. Sige, diretso natin to. Na hindi nasusurutin.
Para hindi kami nakaupo sa sahig. Ayon naman sa isang eksperto, hindi dapat binabaliwala ang kagat ng surot dahil kapag lumala ito at hindi naagapan, maaari mo itong ikamatay. They are not known to have been transmitting any disease. However, ang pinaka-problema natin dyan, pwede magkaroon ka na tinatawag natin na allergic reactions. Yung mga allergic reactions, kapag sobrang maging severe sila, pwede kang magkaroon ng tinatawag natin na anaphylactic shock. Ito yung severe form of allergy na pwede magkaroon ng problema sa lungs mo, pwede kang mahirapan huminga, pwede nga mamatay yung tao doon. Payo ni Doc Dex, iwas Ang ganda. Titigan yung maigi. Ang ganda ng itsura ng surot. Oh. Pucha, ang tindi pag kumagat sila talagang sa isang area lang. Ano? Pero magtataka ka, bakit ang kinahagat ng surot yung mapuputi lang? Bakit yung mga maiitim hindi nila kinahagat? Choosy ka, ah. Choosy kayo, ah. Kaya ikaw, Mariel, glutathione ka ng glutathione. Huwag kang uupo dun. Sigurado ako, ngangat-ngatin yung balat mo, puti-puti mo pa naman. Si Nancy Binay daw, balita ko, nakahiga nung nakaraan dun, hindi naman daw kinagat. Oh, nung nakaraan, si Nancy Binay daw. Si Nancy nga, nakasando pa daw eh. Hindi man daw kinagat, grabe naman kayo kay Nancy. Sobra naman kayo, porket ganun yung kulay ng tao eh, ako rin naman. Oh, ito naman si tao, Boss Dada, ano masasabi mo sa pinagkakalat ni Labrador? Na may ibang lalaki si BP Sara, putang ina, sabihin mo sa kanya, kumain na lang siya ng tae sa naiya. Kami nilang alam, puking ina ng mga yan. Mga bobo naman kayo, puro kayo chismis. Putang ina, kakapanood nyo kay Maharlika yan dati. Lahat na lang, putang ina nyo. Basta may masira, mas makasira lang kayo sa mga Duterte, mga animal kayo. Ayun naman, nood naman kayo ng nood. Anga na nga yung vlogger, pinanunood nyo pa. Oh, sabi nga ni Jay Guevara, oh, ipapadala nyo daw sa kanya yung video at nang masupalpal niya. Oh, grabe naman kayo kay Binay, sabi ni Jim Lord. Sobra kayo. Naka-mini skirt na, naka-spaghetti pa. Pucha, sabi nga nyo, wala naman eh. Galing ako dyan eh. Magsi-Senate hearing ako dyan. Ayun na, patay tayo kay Binay. Hindi tayo makakapunta sa Makati niyan. Loko-loko kayo. sang kamuti ng sugat dahil maaaring magkaroon ng secondary infection. Ang tanong, saan ba nagagaling ang mga surot? Ayon sa isang cleaning company, galing ang mga surot sa mga lumang gamit, lumang bahay at maruruming lugar. Mabilis itong kumalat at isa sa gusto nitong pamugaran ang mga matataong lugar. Yung airport is a transient facility na kung saan iba-ibang tao possible galing sa mga yung mga hotels, for example, yung lumang hotels, ganyan, sometimes ganun nangyayari, so nadadala nila doon tapos gumagapang na lang yan sa mga upuan. Kahit still, pwede magkaroon ng ganun. Minsan pagka bumiyahe ka, sumasama sa damit, sa mga maleta mo. Kaya delikado talaga yan sa kalusugan, lalo na sa mga bata. Ang nakakatakot, mabilis Ayan o, kamukha ni Romualdez yan ah. Turot. dumami ang surot kahit paitlog lang ang madala mo sa iyong bahay, opisina o kung saan man. Oras na may makitang surot, agad labhan sa mainit na tubig ang inyong magamit gaya ng mga upuan, unan, kumot at mismong higaan. Siya, lalaban mo yung upuan sa mainit na tubig? Ay, paano mo isushoot sa labahan yung malaking upuan? Pwede rin niyang ibilad sa araw. Pero kung sobrang dami na ng mga surot, magpasaklolo na sa Pest Control Company. Ipinakita sa amin ng eksperto kung paano nila nililinis ang mga gamit na may surot. Bed natin, siyempre mamahalin din yun. Hindi naman natin pwedeng basta itapon. So kung chemical naman agad, medyo may amoy yun. So ito ang solution natin. 150 degrees Celsius ang init to kill yung mga eggs, bed bugs, dulo ng yung mga may spring na mga bed. Huwag mong mamadaliin. Nagbabalita mula sa frontline. Kapag may surot daw sa inyo, laban nyo yung kutsyon sa mainit na tubig. Ngayon, kung yung inyong mga asawa para mga surot, maiinis kayo dahil mga peste yung mga asawa, buhusan nyo ng mainit na tubig.
Oo Sabi ni Taglin, palitan na Boss Dada. Oy, mahirap yan. Dito sa Pilipinas, mahirap ang buhay. Di katulad sa inyo dyan sa abroad. Dito sa Pilipinas, ang kutsyon, kailangan lumabas muna yung spring. Pag lumabas na yung spring, medyo paplaisin mo pa yon. Pero kapag ka mga 30 na yung spring na nakalabas, dun mo palang papalitan yun. Pagtanggal mo ng kubre kama dun, lahat ng mapa ng buong mundo nandoon. Tapos ang gagawin nyo, ilalabas nyo yun. Hindi nyo muna yun itatapon. Ilalabas nyo muna yun sa may gate, sa tapat lang. Kasi magre-wrestlingan pa yung mga bata dun. Oo. Kaya nga, kayong mga kalalakihan dito. Ito lang masasabi ko lang sa mga kalalakihan dito. Kung gusto nyo talagang malaman kung dapat ba pakasalan nyo yung mga girlfriend nyo, pumunta kayo sa bahay, tingnan nyo yung unan. Malinis lang yung yung kobre nung unan. Pero pag tanggal nyo yung unan, tingnan nyo maigi, Diyos ko po. Talaga naman, parang araw-araw umiiyak. Doon mo malalaman. Pag bukas mo nung unan at nakita mo malinis, walang mantsa, walang bahid ng panis na laway, ayun, alam mo na. Minsan nga may panis na laway na may dugo pang kasama kapag amoy takina yan. Kapag amoy luga na yung unan, putya, wag mo nang pakasalan yan. Ano ba tong vlogger na to? Puro katarantaduhan naman yata yung usapan dito. Sabi siguro ng mga bago, puta, akala ko ba usapan dito si Duterte? Bakit puta pati panis na laway nandirito? Hindi, totoo yan. Kapag tanghali na pero amoy umaga pa din, yung unan, iwanan mo na yan. At yan ang balitang surot, mga bossing, palakpakan natin ang surot sa NAIA. At least mga bossing, yung NAIA, yung mga surot sa NAIA, at least nakalusot sila sa Bureau of Immigration nang hindi na sila kailangang interviewin, hingan ng mga birth certificate at mga death certificate. Ayan Sabi Nanay Morning Joe, visit ka talaga, basta. Hindi, kaya syempre kailangan simulan natin yung balita ng masaya. Ayan, proceed na tayo sa totoong balita. Ayan. Ito na. Ito na mga bossing. Kasi nagagalit si Kibuloy. Nagagalit si Kibuloy kay Banatbay. Ito yung natin diyan. Nagagalit si Kibuloy kay Banatbay dahil daw hindi daw naniniwala si Banatbay na siya daw ay anak ng Diyos. The appointed son of God. Hindi niya sinabi si Banatbay, kayo talaga. Pero tayo lang naman yung mainit na tayo lang naman yung mainit na nagko-komentaryo tungkol diyan kay Pastor Kibuloy na meron lang tayong reservations. Ganun talaga, Pastor. Hindi naman syempre lahat ng mga ginagawa mo syempre magugustuhan. Meron ding mga hindi korsonada, pero sigurado kami na yung laban mo sa SMNI, yung laban ba mo tungkol sa political persecution sa'yo, kasama mo kami dyan. Joke lang, ito naman si Maipang, di na mabiro. Kaya yan, sige, i-play natin tong interview ni Pastor Kibuloy. Tapos, sabay-sabay nating reaksyonan kung ito bang kanyang panibagong interview ay nakakatuwa o nakakainis. Pastor, re-reactionan lang namin ito kasi nilabas nyo naman in-upload nyo naman. Hindi po kami galit sa inyo pero honest opinion lang yung maririnig nyo ngayon So eto na, sabi niya, Pastor ACQ takes to social media to answer the question, is he the only appointed son of God? Ayan, pakinggan natin mga bossing at sabay-sabay tayong manalangin. Magandang araw, magandang gabi, magandang hapon, tanghali.
at magandang araw sa inyong lahat na aking mga kababayan dito sa bansang Pilipinas, minamahal nating bansa, at sa lahat po ng mga kapwa Pilipino na OFWs nasa ibayong dagat. Magandang araw. Oh, anong napansin nyo doon sa kanyang bate? Anong napansin nyo? Oh, anong napansin nyo sa kanyang bate? Ulitin natin ha. Magandang araw sa inyong lahat na aking mga kababayan dito sa bansang Pilipinas. Oh, anong sabi niya? Oh, magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan dito sa bansang Pilipinas. So, nasan si Pastor ngayon? Nasa Pinas, tama. So, nasa Pinas kasi maraming mga fake news dyan na nagsasabi na wala na daw sa Pilipinas si Pastor. Oo, so ayun, kinonfirm niya sa kanyang bating panimula na nandito siya sa Pilipinas. O, diretso. Pero gusto niyong magkapera. Gusto niyo magkapera ngayon. Gusto niyo magkapera. O, makinig kayo dito magkakapera kayo. Minamahal nating bansa at sa lahat po ng mga kapwa Pilipino na OFWs nasa ibayong dagat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po muli si Pastor Apollo Kibuloy at marami pong nagtatanong kung saan ako ngayon. Marami ang nagtatanong kasi hindi daw nila nakikita ang aking mukha at maraming beses ako ito sasabing nagtago ako. Yes, marami nagtatanong. Tinatanong ka ni Risa. Tinatanong ka din ni Franz Castro, ni Manuel, at saka ni Brosas. Miss ka na daw nila. Madami nagtatanong sa iyo, sir. O malis muna ako dito kasi medyo hindi pa magandang panahon na nandito ako. Kaya yun po ang naririnig nyo sa akin. Ngunit sa palagi ninyong pagtatanong kung saan ako, bibigyan ko lang po kayo ng talinghaga kung saan ako. Isang puzzle. Na kung mas Pucha, di kami informed, Pastor, meron kang papuzzle. So si Pastor ngayon para siyang nakikipaglaro ng hide and seek. So gusto nyo malaman kung nasaan siya, bibigyan niya kayo ng puzzle. Oo, at pag nakuha nyo yung puzzle niya, mananalo kayo. Ito yung instruction. solve po ninyo, ay bigyan ko kayo ng 1,000 pesos. May 1,000 pesos. Mga boss meron siyang ibibigay sa atin na puzzle, talinghaga daw, at kapag nahulaan natin yung kanyang talinghaga, mananalo tayo ng 1,000 pesos. Palakpakan. Malaki yun, 1,000 hindi napupulot yun. Yung 1,000 na yun, ano yun? Tumbaga maraming kilong bigas na mabibili nun. Na reward. Ito po ang talinghaga ko, Makinig kayo 1,000 to. 1,000 to medyo may paridel si Pastor Kibuloy. May paridel. Para sa mga nasa Senado. Kung hindi a-attend dito. Sigurado ako hindi naman a-attend dito si Pastor Kibuloy dyan sa katarantaduhan yung hearing dyan sa Senado na yan. Makinig kayo ngayon at i-gather nyo lahat ng mga matatalino dyan sa Senado para ma-decipher nyo yung talinghaga ni Pastor Kibuloy dahil malalaman nyo daw kung nandiyan dyan, kung nasan siya. Makukuha nyo na siya, magkaka-1,000 pa kayo. Okay, so game na. Pakinggan po ninyo. Ako'y nakakubli, di kalayuan dito. Kuta ko'y puro bato. Laksa-laksang pula at itim na langgam. Handang ipagtanggol ako sa mga manglulupig na mga tao. Kanuman o kalahi ko. Sa mga matatalino dyan, baka naman pwede pakitulungan kami. Ako'y nakakubli, hindi kalayuan dito. Kuta ko'y puro bato. Pucha, puro bato baka kaya
Tamang hinala kayo ha, dahil puro bato dyan ha. Bato. Yung bato na matigas. Okay. So ang kuta daw ay puro bato. Laksa, laksang. Uy, masarap yung laksa. Sino dito ang taga Singapore? Ay, favorite ko yung laksa. Naku, alam ko na kung nasa si Pastor. Nasa Singapore siya. Nasa Singapore. So, masarap yung laksa sa Singapore eh. Favorite ko yun yung may gata. Tapos medyo maanghang-anghang. Merong toge at saka merong mga itlog-itlog, hipon-hipon. Oo nga no. Jolly Wilder. Baka si Pastor nasa kuta ng mga langgam. Sabi daw may mga pula at saka itim na langgam eh. Delikado to si Pastor. Parang siya na rin si Ant-Man. Napanood nyo ba yung pelikulang Ant-Man? Alam nyo ha, yun ang naging susi sa pagtakbo ni Presidente Marcos sa politika. Kaya siya naging presidente dahil sa Ant-Man. So baka napanood na din ni Pastor yun kasi si Ant-Man meron siyang mga turuan na mga langgam. Oo. Ano laksa? Laksa nga, yung yung may sabaw yun. 'Di ba Miriam? Si Miriam, tiga Singapore yan. Laksa, masarap yan. So baka nasa Singapore siya. Sige, tuloy pa natin. Ayan ha. Meron daw mga, ano ba ibig sabihin ng laksa-laksa? Meron daw siyang mga pula at itim na langgam. Handang ipagtanggol siya sa mga manlulupig na mga tao, kanuman o kalahi niya. Palakpakan. Okay, so alam mo Pastor, sa halagang 1,000 baka mas madali pang tamaan yung loto. Yung loto baka mas madali pang tamaan yung kesa hulaan to kung nasan ka. Si Pastor eh. Wala nang magawa si Pastor sa buhay. Bored na. At laksa-laksa means thousands. Thousands and thousands of red and white ants. Nabilang mo yung langgam, Pastor? Sa sobrang tagal mo na nagtatago, nabilang mo yung langgam na libo-libo sila? Baka sa sobrang bored mo yung Nescafe hindi pala. Yung coffee ko 3-in-1, baka mapaghiwalay mo yung kape, yung asukal at saka yung creamer ha. Medyo hindi sanay si Pastor magtago. Si Pastor lang yung nagtatago na binibigyan niya ng clue yung mga naghahanap sa kanya kung nasan siya. Kung si Arnie Tevez, ayaw niyang ipaalam kung nasan siya. Kung si Bantag, talaga naman, kung saang bundok, kuweba nakatago yung matanda. Ito naman si Pastor, pinag-games pa at may premyo pa, palakpakan. Ibang klase. Pastor Kibuloy, alam mo gusto ka naman talaga namin eh. Kaya lang minsan sa mga ganitong ginagawa mo, ito yung mga ang hirap mahalin sa'yo eh. Yung mahal ka na ng tao tapos biglang uutot ka sa uutot ka sa loob ng kumot. Nakakainis yun, Pastor. Imbis na yung simpatsya nasa iyo, may mga ganito pa. Talaga naman, But sige, dahil gusto mo yan, you are self-centered and gusto mo pinag-uusapan ka, sige, ituloy natin yung iyong gusto mangyari. Upang aking maitayo ang prinsipyong diwa, karangalan, kalayaan ng isang marangal na Pilipino na naisilang sa paanan ng matayog sa lahat na bundok apo, sulong bayan ko. Ayan upang aking maitayo ang prinsipyong diwa, karangalan, kalayaan ng isang marangal na Pilipino na naisilang sa paanan ng matayog sa lahat ng bundok apo, sulong bayan ko. Feeling ni Pastor, siya naman ngayon si Jose Rizal. Para nagsusulat na siya ng ilipulibusterismo niya.
Klase Sige, tuloy natin yan. Ipaglaban karapatan sa manlulupig, di ka pasisiil ang mamatay ng dahil sa iyo. Yun po ang aking talinghaga. Kung masolve ninyo yon, malaman ninyo kung nasaan ako. Pagka nasolve po ninyo, padala ninyo ang inyong mga sagot at may reward kayong 1,000 pesos. Okay? Ang sunod po ay yung aking palaging tinatanong. Oh, yun So, please, ilabas nyo, iyan nyo po kung meron po kayong sagot. Paki-ano na lang po, paki-send na lang po kung nasaan si Pastor. At i-claim nyo na din po doon sa kung nasaan si Pastor yung 1,000 palakpakan. O, yun So, siguro naman, alam mo na kung nasan siya. Pumunta ka na, claim mo na yung 1,000 mo. O, sige, diretso. So, the next topic naman daw, the next topic is what I've been asked for so many times. Ayan na yung appointed son of God na ito. Makinig kayo. At kailangan buksan ninyong inyong isip at intindihin yung maigi. Kasi ito na, sasabihin niya na kung anong ibig sabihin niya dun siya. Siya ay appointed son of God. Nung sa akin at palaging parang nabubulunan ang marami pagka nakapakinig sila na nasabi kong ako'y appointed son. Marami akong naririnig na nagsasabing sa ibang mga bagay, bilib ako kay Pastor Kibuloy. Oy, teka, ako ba yan? O si Banat Bay? Okay lang yun, Pastor. Huwag ka na magalit. Ganun talaga buhay. Halimbawa ako. O gusto nila ako mag-vlog pero ayaw nila akong maging boyfriend. Di ba? May mga ganun talaga. Talaga. Hindi mo kayang maibigay lahat ng pangangailangan ng mga tao. Huwag ka nang magtampo. Pero sige, paliwanag mo yan. Makikinig kami. Pero pagdating sa appointed son of God, medyo taliwas ako dyan. Hindi ako bilib dyan. Well, kasi Yan kaya nung narinig ko rin to, Pretty Benz, nung narinig ko rin to, naisip ko, kung hindi ako hindi naman ako panonorin nito. Si Banat Bay yun, siguro. Banat Bay yun. Dahil yun yung hindi gustong-gusto ni Banat Bay. I mean, lahat okay ako. Sabi niya, pagsasamahan ko siya sa lahat. Pero pagdating na dun sa kanyang pagiging son of God nung kiniklaim niya, na yan. Sabi niya, hindi ko na siya susuportahan dyan. hindi po ninyo masyadong napalaliman ang pag-iisip ninyo patungkol sa ministry ko at ng aking pag-unawang ibinigay ng Ama sa akin sa banal na aklat. Alam po ninyo, tayong lahat mga appointed sons of God. Okay. Tayo pala lahat Hindi lang naman pala siya. Okay. Sige. In general, son of God po tayong lahat. Ngayon, kung ikaw mayroong isang dakilang layunin ibinigay ng Diyos sa iyo, appointed ka doon sa trabahong yon na makakatulong sa iyong kapwa-tao, maaring hindi kasing laki ng ibinigay sa akin, pero kung may nagagawa kang pagtulong sa iyong kapwa-tao, pagmamahal mo, love your neighbor as yourself, appointed son of God ka po sa field o sa paglilingkod na yon kung saan ang scope mo ay nando doon. Tulad ngayon, isa kang broadcaster na magaling at ikaw ay nakapagpapaliwanag sa mga tao. Banat ba? Ikaw yun Broadcaster ka na magaling. Nakakapagpaliwanag ka sa mga tao. Anong tawag sa'yo, Banat Bay? Ito na, sasabihin na ni Pastor. At sila'y nabibiyayaan, naliliwanagan, naging maganda ang kanilang pangunawa at buhay sa pamamagitan ng iyong pagbo-broadcast o pagbibigay ng mga impormasyon. Appointed son of God ka sa broadcasting. Yun! Banat Bay, paano ba yan? Inappoint ka na ng appointed son of God.
So, Banat Bay, ikaw ay appointed son of God sa political vlogging. Palakpakan natin. Ikaw naman kasi, Banat Bay. Ang dami-dami mo sinasabi eh. Appointed son of God ka din naman pala. Hindi nyo kasi naiintindihan eh. So ano pa? Sino pa ang mga appointed son of God? Play. Ayon, nakakatulong ka. Ngayon, kung ikaw naman, meron kang field, halimbawa, doktor ka, at ikaw ay maunawin nga doktor, wala kang pakialam kung mabayaran ka o hindi, pagkatapos tinutulungan mo ang mga may sakit, kung minsan walang bayad, at napakarami mo lang natulungan. Nakapagawa ka pa ng hospital, sarili mong pera, tapos libre ang mga dukhang pumunta doon. Appointed son of God ka in the field of medicine. Yun, palakpakan. So siguro naman, yung gist nitong pagpapaliwanag ni Pastor Apollo Kibuloy patungkol dun sa being the appointed son of God, ibig sabihin yun, we are all appointed sons of God. Di ba? Banat Bay, congratulations sa iyo ha. Kasi ikaw ngayon ang appointed son of God sa political vlogging. Sabi ni Cutie Patuti, nanonood po pala sa inyo palagay ko sa akin hindi. Hindi, nanonood dyan mga yan. Nanonood dyan kasi di ba binalita rin naman tayo niyan nung gusto tayo ipakulong ni tawag dyan, ni Boying. And I'm pretty sure, pare-parehas naman tayo nasa isang laban. Kaya lang, syempre, dahil nga siya ay isang malaking personality at siya ay in demand ngayon, kaya natatapik natin siya ngayon. At wala ngang balita talaga ngayon eh. Nakita ko lang to, kaya sabi ko ba magandang ibalita to at least. Nung narinig ko, sabi ko, kasi para kay Banat Bay pala to. So ngayon, naiintindihan niyo na siguro. But still, Pastor, we support you sa laban mo sa SMNI. We thank you for being the spiritual advisor of PRRD. PRRD did well sa Pilipinas nung term niya. And you were there to become or to be his what do you call it? The spiritual advisor of PRRD. So, kung ano man yung nangyari sa Pilipinas, somewhat, meron kang ambag na spiritual dahil ikaw nga ang nagbibigay ng spiritual guidance sa ating pinakamamahal na si Pastor Kibuloy. Ay, hindi pala. Na si PRRD. Kaya, nagpapasalamat kami sa iyo doon. Yung laban mo sa SMNI, kami ay naniniwalang pinupolitika ang SMNI. Yung pagpapapunta sa iyo sa Kongreso, huwag mong puntahan. Yung sa Senado, puntahan mo. Yung sa Senado naman na pagdadawit sa'yo, alam din natin na political yon at galawang dilawan yon. Hindi tayo maniniwala doon. Si Risa lang ang naniniwala doon at yung mga dilawan tae. Huwag kang mag-alala. Magkakasama tayo dyan. Pero doon lang. Pasensya na, hindi ka namin masasamahan doon sa iba mong trip. Basta magkakaibigan pa rin tayo, kaya lang kapag yung trip na umuutot na sa loob ng kumot, medyo hindi na masaya yun. Talagang medyo baback off kami ng konti doon. But lahat naman ng iyong mga advokasya, tayo naman ay nakasuporta dyan dahil ang sumusuporta kay Tatay Digong ay sinusuportahan ng mga banateros. Maging klaro po tayo dyan. So yun ang niya. Diretso pa natin. Yun. Ngayon, kung lawyer ka naman, ganun din, napakarami mong natulungan. Hindi na nakapagbayad sa iyo, pero pro bono na. So sabi niya, in all fields, kung ikaw ay may ginagawang mabuti. Kayo naman, si Tambaluslos, dinadamay niyo pa eh. Wala namang mabuting nagawa yan. So kung ikaw ay may ginawang mabuti,
at you are in a in a different field, eh, ikaw daw yung son of God doon sa field na yun. And so on and so forth. Ilagay nyo na dyan lahat. Oo. Oh, yun po. So napakahusay naman nung sinabi ni Pastor. Eh, diretso para sa may bandang Laganap ng drugs. Kung nagpapalaganap ka ng drugs, appointed son of the devil ka. Ayun. So ibig sabihin, sabi niya, kung ikaw ay nagpapalaganap ng kabutihan, appointed son of God ka. Kung ikaw ay nagpapakalat ng kademonyohan, eh appointed son of devil ka. So ibig sabihin si Rimulya nasan siya doon? Si Abalos nasan siya? Si tawag diyan si Tambaloslos. Nasan si Tambaloslos doon? Hindi ko nasasagutin yun, kayo nang bahala ron. Okay? Kung ikaw kidnapper, yun ang gawa mo, appointed son ka of the devil, hindi God. O ngayon, kung ikaw belonging to the NPA terrorist group, appointed son of the devil ka. Kasi pumapatay ka. Ang sabi ng banal na aklat sa John 10:10, ang kaaway pumunta rito, ang magnanakaw pumunta rito, pang pumuksa, pumatay. At the thief came forth to kill, to steal, and to destroy. At magwasak. But the Son of God came to give life, life more abundantly. Pag ikaw nakatulong ka sa iyong kapwa-tao to give life more abundantly, Son of God ka doon sa field mong yon. Whether Okay. Naintindihan na namin ngayon, Pastor. Kaya lang, may sinabi ka nung nakaraan. Doon sa, yung iyong unang sagot, yung may mga kuliglig. Sabi mo, ilang beses mo nang nakita yung mansion mo sa langit. Paano nangyari yun? Hindi, sinabi niya, di ba? Ako ilang beses ko na nakita yung mansion ko dyan. So I know when I die, I know where I'm going. Oo, so yun. Hindi, natanong ko lang. Baka lang sa susunod, pag napanood niya to, sa susunod, sasagutin naman niya yun. Doon naman sa nagsabi na paano ko daw nakita yung bahay ko sa langit, baka pwede masagot din niya yun. Hindi ba palakpakan? Napakahusay. spiritual ministry, evangelization, o kaya the field of science, in the field of medicine, in the field of law, whatever field na nakakatulong ka sa tao, appointed son of God ka doon. Basta mabuti ang iyong ginagawa at ang epekto kabutihan. Pero Palakpakan. Hindi ba? So ngayon naman siguro, baka baka naman naiintindihan nyo na, hindi na siguro kayo magtatanong tungkol doon, ha? Oo, ha? O dahil dyan, mga bossing, si Super Ate, lungkot na lungkot. Oo, as in, lungkot na lungkot. Ayan siya, tinan niyo yung mukha niya, tabingi na. Sa sobrang lungkot niya, kahit na nakaharap siya, parang nakatingin siya sa gilid. Sa sobrang lungkot ni ate. Ayan, Senator Marcos, lungkot na lungkot ako sa mga pangyayari sa SMNI at kay Pastor Kibuloy. Sa lahat naman ng lungkot na lungkot, ikaw yung pinakamasaya. Gumagawa ka pa ng mga skit mo. TikTok ka pa ng TikTok. Hindi ba? Sige, i-play natin to yung ni Aimee. Grabe naman kayo kay Madam Aimee. Wala nang ginawa mabuti sa inyo. Kayo talaga. Ma'am, si Presidente, siya na mismo nag-advise kay Pastor Kibuloy na sana humarap na sa Senate at House hearing to give his side dun sa mga allegation laban sa kanya. Do you think dapat na sundin ni Pastor Kibuloy yung payo sa kanya ng Pangulo? Well, alam naman natin na talagang kapangyarihan ng Kongreso at ng Senado na mag-issue ng subpoena, talagang fundamental power yan. Pero alalahanin natin na kinakailangan bigyan ng substantive and procedural due process at saka yung karapatan against self-incrimination. Ang ibig ko sabihin, lungkot na lungkot ako sa mga pangyayari tungkol sa SMNI at kay Pastor Kibuloy. Mabait siya sa atin at higit sa lahat talagang tumutulong sa napakarami. Kaya't malungkot ako na nauwi sa ganito at sana na isaayos na lamang ito.
ng mas mapayapa at mas tahimik na pamamaraan. So, nalungkot ka rin ba, ma'am, na meron siyang mga allegations against the President and the First Lady na parang nakikipagsabwatan ba sa Amerika? Alam niyo yung maraming nagsasabi, yung tungkol kina Presidente Duterte, tapos yung kamag-anak nila, ganun din sa kay Pastor Kibuloy. Alam mo, kasi talaga namang tumulong sila sa lahat ng ginagawa ng administrasyon para panalo yung administrasyon. Pagkatapos may ganito, yung allegedly pang-aape. Kaya in a way, naintindihan ko, nalulungkot ako, pero naintindihan ko kung bakit sila nagsasalita ng ganyan. Sino nang-aapi? Sino inaapi? Si Pastor, inaapi ng kapatid mo? Parang hindi naman. Di ba? Hindi naman, parang wala kang pakialam si Pastor, si BBM kay Pastor. Natawa nga si BBM. Sabi, ha? Ba't ako? Ba't ako? Wala na nga akong ginagawa. Ako pa rin. Oo. Hindi yung wala siyang ginagawa kay Pastor. As in, wala siyang ginagawa. Paano siya may kasalanan? Wala naman siyang ginagawa. Kayo talaga. Ano sa tingin yung dapat na gawin para matapos itong issue Well, na sa ito? ngayon, andyan na. We are in a legal situation. Susundan na lamang yan. Kasi ariyan na. Pero ganun pa man, naasahan ko na maisaayos yan sa lalong madaling panahon at alalahanin natin ang karapatan ng lahat, including due process and the right against self-incrimination. Tapos yung mga nagsasabi ng extradition, wala namang extradition request, ba't kayo nagmamadali? Labis naman. Ma'am, si Presidente, siya na mismo. So kayo ba ay naniniwala kay ate na siya'y lungkot na lungkot sa pangyayari kay Kibuloy? Dahil trending lang yan, kailangan niyang komentuhan yan. Kasi alam niyo naman to si ate, kung saan trending, nandoon siya. Ano na nangyari dun sa Senate inquiry mo dun sa PI? So ngayon na napatunayan niyo doon na si Romualdez ang pinuno nun at saka sino yun, si Mix Nograles dyan sa Davao. Ano nang gagawin ng Ano nang gagawin ng committee mo? Tapos na ba yun? O wala lang, media lang yun? Hindi, nagtatanong lang kami, Amy kasi medyo mainit yun eh. Tapos biglang mainit yun, 1-2 linggo, biglang boom, wala na. Wala na budget? Wala na budget pang hearing? Ay, grabe naman kayo. Ito yung sa EDSA People Power Statement. Kasi, di ba, sinabi ko sa inyo nung nakaraan na si Inday Sara, meron siyang pinost sa kanyang social media about EDSA Revolution. Pero tinake down niya yun. Nung tinake down niya yun, right after that, si PRD naman nagsalita at bumuelta or medyo kumambyo. Naghinay-hinay na sa pagbanat sa administrasyon at pinabulaanan niya na yung mga dati niyang mga sinabi doon sa Davao. Kaya pakinggan niyo yung paliwanag ni Panelo tungkol dyan. And moreover, even assuming na nagkaroon ng pagbabago, bakit? Masama ba magbago ng posisyon? Kung masama ba magbago ng pananaw? Hindi masama magbago ng pananaw. Kung yung mga dating mga ikinandidato si Bongbong na bumabanat kay PRRD noon, sa mga Iskonians at sa lahat ng mga ayaw kay Bongbong Marcos, bumaliktad sila at nagbago sila ng isip. Ibig sabihin hindi masama yun. Hindi masama magbago ng isip. Kayo talaga si Ninyo nga dating DDS, ngayon ngayon BBS na pero 'di ba? Nagbago siya ng isip biglang-bigla. Ngayon galit na siya. 'Di ba sabi ng mga pulahan, di na ako masama yan talagang
Eh talaga oh. Nakita mo na, teka, iba na yata ang kalakaran ngayon. Baguhin ko na naman. Pareho rin nung kay Presidente Duterte. Di ba sabi niya, ayaw ko ng cha-cha. Kasi mga walang yang mga nasa ilalim yan. They're messing up with the Constitution. Ayoko na. Pero nung rally, sabi niya, teka muna, okay ang cha-cha, pero ayaw ko na makikinabang yung mga magpapalit ng saligang batas para sa kanilang kapakanan. Ayaw ko yun. Pero gusto ko cha-cha. O hindi ba there is a deviation somehow? So masama ba yun? Hindi. Anyway, ang sabi niya ganito, I find it hard to understand why this bloodless revolution has become the standard definition of freedom for our country. And this standard is forced down our throats by a certain group of individuals who think they're better than everyone else. O nahihirapan daw siyang unawain. Nung siya ay mayor na bakit daw ito Anong ibig sabihin ng BBS ni Ninyo? Bobong surot. Ayun. Hindi na siya DDS, BBS na siya. Kala nyo hindi ko kayang solusyonan yung problema nyo EDSA revolution na bloodless. Naging SOP, standard na definition ng kalayaan para sa ating bansa. At pinipilit na ipalamon sa atin ito ng isang grupo ng mga individual na kung pumorma, akala nila mas magaling sila sa atin. Yun ang sinabi niya. Tapos yung ngayon, sabi niya, let us remember the lessons of EDSA. The power of unity, the strength of the Filipino spirit, and the importance of standing up for what is fine, what is right. May we continue to uphold the spirit of EDSA in all that we do. So, alalahanin daw po natin yung mga aral ng EDSA, yung kapangyarihan ng pagkakaisa, ang kalakasan ng diwa ng mga Pilipino at yung kahalagahan na tumayo at ipaglaban kung anuman ang tama. Sana'y ituloy po natin na ipaglaban ang diwa ng EDSA. Wala nga ako makitang Yun nga ang problema, Sal. Bakit nga tinake down ni Inday Sara yung post na yan? Teka, bakit? Bawal ba ang gawin yun? Ako din naman, pag meron akong post na biglang ayaw ko na, tinitake down ko rin naman Hindi kasi a lot of people are giving a big deal or giving a big buzz or fuzz out of it. Na kesyo siguro si Inday Sara takot, kesyo si Inday Sara na sabihan, napagalitan. May mga ganun kung tinitingnan mo yung tweet niya or yung status niya na tinake down niya, there's nothing wrong with it. Yun ang according kay Sal Panelo. Parang wala namang, there's no significant difference. Doon sa una, sinasabi niya na ginagawa kasi natin yung EDSA revolution na standard para sa kalayaan ng ating bansa. Para bagang, that's the only way by which we can remove us from slavery na magkaroon tayo ng kalayaan. Dahil totoo naman, hindi naman lang sa pamamagitan ng EDSA revolution. Alright? Ngayon, ang sinasabi niya, tingnan natin yung aral ng EDSA, nagkaroon ng pagkakaisa. Totoo naman nagkaroon ng pagkakaisa. Yung isang segment ng populasyon at segment ng military. Naroon yung diwa nila. Kasi at that time, ang perception nila, corrupt yung administrasyon. Sinisira ang ating ekonomiya. Ninanakaw ang kayamanan ng bayan. Kaya yung grupong yun, nagkaisa. As far as the Vice President is concerned, that is one lesson. In other words, if we perceive that certain wrongs are being made, then we have to unite and stand up and fight against. Wala akong makita namang difference. So, I think
Umupo na lang talaga yung mga kritiko ng Vice Presidente. Yes, klaro. Klaro na yung Ulul. Ano na? Oh, sige, ito naman ibalita natin itong pagbawi ni PRRD. Oh. Binalita na rin to ni Ninyo Gunggong eh. Oh, ayan, para marinig niya kung ano ang pagpapaliwanag ni Attorney Roque kung bakit at anong implications ng pagpapakumbaba ni PRRD. Oo. Oh, Ninyo, andiyan ka pa ba? Wala ka na? Bayan? Ang bilis mo naman mawala. Oh, sige, play na natin to. Pagbawi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pahayag nitong adik si Pangulong Bongbong Marcos, isang pagpapakita ng kababaang loob at respeto ng dating Pangulo ayon sa dating tagapagsalita ng palasyo. Nyo, bawal dugyot dito. Yung kahit maligo, mukhang tumbong pa rin. Kaya tama lang yan, nandiyan ka sa Maynila, marami dyan, yung dyan sa may ugbo. Yung mga binibento. Ingat ka sa ugbo, baka mailagay ka sa sabaw. Mukha ka pa naman tumbong. Angel Pastor, magbabalita. Even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na. Taking a drug, pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na gano'n. Patayin ako ni Marcos niyan, awa ka naman sa akin. Matanda na ako. Ito ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang pulong balitaan kamakailan sa Davao City nang matanong ito patungkol sa hamon nito na magpa-drug test sila ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa dating Pangulo, wala daw siyang sinabing drug addict si PBBM. May paliwanag naman ang dating presidential spokesperson na si Attorney Harry Roque sa tila pagkambyo ni Duterte sa kanyang pahayag. Narinig naman talaga natin kung anong sinabi niya sa Davao. Pero ngayong binabawi niya yon, yan ay pahiwatig na ayaw naman niya talaga na magkaroon ng frontal confrontation with the President. Respeto po niya yan dahil alam niyang tapos na ang kanyang termino at iba ng Presidente at kinakailangan bigyan ng pagkakataon ng Presidente na makaporma na kung paano niya lulutasin yung mga maraming problema ng ating bayan. Yun naman pala eh. So nagbibigay lang pala ang PRD ng pagkakataon para maitama pa ng administrasyon na ito yung kanilang pagkakamali. Sabi ni Eunice, putay na yung mga alagad ni Ninyo, nandito na yung mga bobo. Pasok mga suki, pasok. Sige, play. Sinabi pa ni Roque kaya ito sinabi ni Duterte ay dahil ayaw na niyang makipag-away pa sa Pangulo. Yan po yung pagpapakita na siya ay ayaw makipag-away na tuluyan sa Presidente, na rinirespeto niya, na siya na ngayon ang Presidente, ginagalang niya yan, pero yun nga po, nagbabala siya na mananatili siyang manindigan laban sa pag-aamenda ng saligang batas para makinabang ang mga nakaupo sa pwesto ngayon. Ayon kay Roque, kaya naging kalmado na ngayon si Duterte ay dahil nakita niyang wala namang banta sa kanyang anak na si Vice President at Education Secretary Inday Sara Duterte at wala naman anyang paninira o pagkakait ng pondo at walang immediate threat na ipakukulong ang kanyang anak. Sa akin po, talagang kilala ko naman mag-isip ng ating Presidente. Mahirap po kasing paniwalaan na talagang sasabihin niya, hindi ko sinabi yun, narinig natin lahat yan. Pero ang kanyang pahiwatig, hindi ako nakikipag-away, okay? Basta wag nyo lang galawin ang aking anak. Cool tayo, kalma lang tayo, okay?
Kaugnay naman sa pabago-bagong pahayag ni Duterte, ani Roque kahit paanong sabihin ng dating presidente, wala na anyang epekto ito sa bayan dahil tapos na ang kanyang termino bilang presidente. Pero paliwanag ni Roque, kapag ang nakaupong presidente ay bumabalentong ng pahayag, nagkakaroon anya ito ng kalituhan sa taong bayan, maging sa lahat ng sektor ng ating gobyerno kasama na ang Kongreso na nagpapatupad ng batas. Samantala sa usapin naman sa International Criminal Court kaugnay sa all-out war kontra iligal na droga ni dating Pangulong Duterte, ipinaliwanag ni Roque kung bakit kinailangang ideklara ito ni Duterte. Well, kaya nga po naninindigan ng presidente na hindi siya magpapahusga sa mga dayuhan dahil una-una hindi nila naintindihan yung problema ng droga at kung bakit kinailangan na talaga magdeklara ng gera, all-out war laban sa droga. No? Dahil siguro kung hindi ginawa yun ng dating Presidente Duterte, tayo po ay parang naging narco-state na at napakadami na pong narco-state lalong-lalo dyan sa Latin America. At kasama na ang Mexico no? Na nasa North America. No? Dagdag pa ni Roque, napakalaking bagay na mayroong police visibility kahit saan na magsisilbing mensahe na hindi na babalik sa maliligayang araw ang mga nangangalakal sa ipinagbabawal na droga. So parang ang strategiya naman ng gobyerno ngayon ay ubusin yung supply ng magkaroon ng solusyon na itong lantaran na pagkalat ng droga. No? At mukha naman pong epektibo. Kaya lang, ang sinasabi ng marami, parang nawawala na yung takot, no? Doon sa puso ng mga kriminal, yung mga nagtutulak na So, sign daw yun ng pagpapakumbaba. Sabi ko naman sa inyo, hindi ba? Ginawa yan ni PRD para mag-move on na tayo doon. It's a closed chapter already. Nakuha na ni PRD yung kanyang gusto, which is mahinto yung People's Initiative na yan. At kita nyo naman, di ba, nagkaroon ng Senate inquiry, napahiya na yung mga congressman, kaya nga nagmamakawa na yung mga congressman na, hindi naman natuloy yung People's Initiative eh. Bakit hindi pa tumigil ang Senado? Ganyan kalakas ang wisdom ng isang Duterte. Kaya kung bumawi man siya, kumambyo man siya, or whatever you wanna call it, part yan ng estratehiya ng mga dating leader ng bayan. Dati nga magkakaaway, naging magkakakampi pa eh. Diyan nga kay Marcos yung mga magkakaaway na mga presidente, si Erap, si Gloria, si Ramos. Naging magkakakampi, nagkakagatan yung mga yan noon. Ang daming mga pinagsasabi ng mga yan sa mga isa't isa noon. But in politics, mga bossing, there are no permanent enemies and there are no permanent friends. For all you know, yung kaibigan mo ngayon, bukas, pwedeng kaaway mo na. So that's politics in the Philippines. And syempre, yung mga pagbawi pa ni PRD, iiwanan ba natin siya because of that? No. We should trust him dahil naging effective yung kanyang mga strategy so far for the past 6 years at hanggang ngayon. Hanggang ngayon mga bossing, whatever strategy the Dutertes are playing, it's working. Ayan, kaya yung mga galak na mga kumo-content patungkol dyan, well, kaya nyong pakinabangan niyang topic na yan for what? Maybe, let's say, roughly 1 month? 2 weeks to 1 month? Then after that, bago na naman ang mga issues. Hindi pa rin kayo makakapag-comment sa issue. Bakit? Kasi yung issue, nasa inyo pa din. Yung mga issues na malalabas sa mga susunod para sa inyo pa din. Because again, sabi nga ng Murphy's Law, mga bossing, if it's doomed to fail, if it's inevitable, hindi mo yan kayang iwasan. If it's gonna fail, it will fail. Kaya PRD is actually guiding them. Itong mga ginagawa ni PRD ngayon is his way of guiding this administration para dun sa tamang landas.
Oo, hintayin nyo lang. Oh, itong administration na to somehow dahil dito sa ginagawa ng mga Duterte magiging maayos na may ano nila yan, raraos nila yung hanggang 2028. Next balita tayo. Ano pa ba yung mga balitang naitabi natin dito? Dahil lang itong testigong recycled, wala na yan. Itong maganda to magandang labanan to ito, sige. Ito yung ano naman, ipakita natin itong kay Bitag. Itong kay Bitag, yung kay Ben Tulfo. Ayan, pakita natin yung kanyang, kasi ito si Ben Tulfo, binabanatan niya pati mga kapatid niya. Di ba mga kapatid niya nasa posisyon ngayon, si Erwin at saka si Rafi. Pero ito si Ben Tulfo, kapag may mali yung mga kapatid niya, binabanatan niya. Pakinggan natin si Ben Tulfo at tingnan natin kung ano yung kanyang opinion patungkol sa sinasabi niya na si Duterte daw mas maganda kung sa Kongreso. Sige nga. Kung ako ngayon tatanungin, nakikita natin lumalabas sa survey si PRRD sa Senate pag hindi number 1, number 2. Nangunguna. Pero kung ako nang tatanungin, ang gugustuhin ko, dapat tumakbo si PRRD sa Kongreso. Bakit? Para gusto kong makita na maglalaban sila ni Tamba at saka si PRRD. Titingnan natin kung may asim siya sa Kongreso kasi matindi kasi mga binibitiw ang salita ni PRRD sa Kongreso. At wala siyang tiwala sa mga congressman kung titingnan natin. Nandun naman ang kanyang anak na si Paulo Duterte. I will leave the topic there for a while. In the meantime, sasabihin ko sa inyo, nangunguna siya sa survey sa Senado pero kung akong tatanungin niyo, mas gusto kong pumunta siya ng Kongreso at doon, showdown. Gusto makita si Tamba at si PRRD. Tandaan nyo si Tamba, bata yung kapatid niya. Si Erwin, pero tinatawag niya na Tamba. Ibang klase to si Ben Tulfo matapang. Hindi mo matatawaran ng tapang na itong mga Tulfo mula mo kay Rafi, kay Erwin at saka dito. Hindi mo pwedeng totoyin yung mga tapang ng mga to. Kumbaga subok talaga to. Pero alam mo ang talagang pinakasiga sa kanila ito. Si Ben Tulfo, ito yung talagang kumukumpronta sa mga animal At doon pa. Kasi si Rafi Tulfo, ano lang yan sa telepono lang yan Pero ito si Ben, pinupuntahan niya talaga. Para patinuin niya. Dahil, again, bibigyan ko ng linaw to. Iba kasi naiintindihan na PRRD bilang isang lawyer at alam niya, nanggaling na siya sa ito'y pagiging executive, siguro dito sa Congress magkakatalo. Para maintindihan niyo kung paano mag-isip itong si former President Rodrigo Duterte, kinakailangan kilala niyo siya. Pues, hindi ko kilala si PRRD. At hindi ko rin alam kung paano mag-isip itong si PRRD. Basahin nyo na lang ang kanya mga pinagsasabi, ika nga sa salitang Ingles, read between the lines. Nung nakaraang taon, hayagang sinabi na PRRD na wala siyang tiwala sa Kongreso at tinawag ni PRRD ang Kongreso the most rotten institution. Nanawagan si PRRD sa COA, Commission on Audit, noon, last year, na i-audit ang mga pork barrel. Wala na daw pork barrel, sir. Walang pork barrel. Wala na. Ano na lang? Insertions. Insertions. Kung tawagin ngayon, extraordinary funds. Yun. Extraordinary funds. Or miscellaneous funds na mga kongresista
Sama na natin ang mga senador. Ang siste, hindi na ito na-audit. Bakit? Ang ginagawa kasi ng mga mambabatas natin, nag-i-issue na lang sila ng certification instead of liquidation na i-itemize mo kung saan mo ginastos, kailan mo ginastos, paano mo ginastos, magkano, lahat na detalye na yan dapat nalalaman ni Juan de la Cruz. Ngayon, ang ginagawa ng mga kongresista at mga senador, certification lang na nagastos na nila ang kanilang pondong nakalaan sa kanila. Kaya, para kay PRRD, sinabi ko kanina, may trust issue ang Kongreso. Ibig sabihin, ito hindi pwedeng pagkakatiwalaan. Mga boss, babalansihin ko kasi hindi naman lahat ng mga congressman sa Kongreso ay hindi pwedeng pagkatiwalaan. Meron din naman straight, honest. Well, ako naniniwala yung kapatid mo straight naman. Straight pa ngayon. Ewan ko lang. So, mga ilang taong pang dumikit yan kay Tamba. Kung straight pa din yan, baka para ng yan. Para ng spiral staircase yan. At ang dahilan ng pagka-buwisit ni PRRD, alam niyo ba kung saan nag-umpisa? Ang pagtanggal ng confidential funds ni VP Sara noon. Understandable dahil nga naman, ama ka, sakit para sa kanya, nakita niya na yung nangyari sa pagtanggal ng confidential fund. Kung ano man nakita niya, sa kanya na yun. Well, hindi ko pinagtatanggol itong si PRRD. Tingnan na lang kung paano niya lapas tanganin. Tingnan niya na lang kung paano hinahambalos. Minamaliit ang Kongreso. Nandun naman kanyang anak, si Pulong, si Paulo Duterte. Nagkaroon ng prayer rally sa Cebu. Di ko alam kung gaano karami ang mga supporters na dumalo. Pero sinabi ni PRRD na wala siyang problema. Eto na, wala siyang problema amyendahan ang ating saligang batas sa pamamagitan ng CHACHA or Charter Change. Kahit dagdagan pa raw ng mga kongresista ang term limits ng presidente. And of course, kasama dyan itong mga congressman at mga senador, pero nilinaw ni PRRD. Ito paglilinaw. Hindi raw pwedeng dapat makinabang itong mga incumbent, particular si BBM. Hindi pwedeng ma-extend yung limit just in case magkaroon ng charter change at napasama pati yung term extension. Maging ang mga kongresista o mga congressman at senador. Yan yung pinapaliwanag natin kagabi na kung ano man ang magiging iba pang aayusin nila, babaguhin nila dyan sa lumang konstitusyon, yung revisions na mga gagawin nila, lalo na yung mga political provisions na i-revise nila or i-update nila, kailangan hindi yung ngayon ang makinabang, kundi yung mga susunod na administrations pa. O, pagka ginawa mong ganun yan, tingnan ko lang kung ituloy pa nila yan. Bakit? Kasi malaking possibility na si Inday yung umupo sa 2028 eh. Kung ang kung ang kumbaga pagtakbo niyan sa susunod na administrasyon, patay sila. Patay sila sa mga DDS. Na ilan sa kanila, partikular sa mga kongresista, may personal na motibo at personal na interest isinusulong yung sinasabing term extension. Hindi lang doon sa sinasabing economic provision. Maraming nagsasabi niyan. Ang panawagan nitong si PRRD kay Pangulong Bongbong Marcos, maging komportable raw si BBM at makontento sa kanyang kinalalagyan itong si BBM. Huwag daw mag-asam-asam itong si BBM tulad ng ginawa ng kanyang yumaong ama, si FM, o si Yumaong Ferdinand Marcos. Ito ang sinabi ni PRRD. At babasahin ko
Diyan lang, oh. Mr. President, you were elected under a constitution for one term of 6 years. Be happy with that. Just be happy with that. You're already there. God has written that you have been given a blessing to serve your land of birth like your father, the senior, Marcos Sr., but don't follow his path because you will trip there. Hindi po ako may sabi niyan. Yan pong binitiwang pahayag nitong si PRRD para kay BBM. Binibigkas ko lang sinasabi ko. Hindi lang para kay BBM ang mensahe ni PRRD, kundi maging sa mga chuwari-wari na mga congressman na sinusulong yung sinasabing PI. Huwag mo natin makalimutan dito yung People's Initiative. Dito nagkabukingan. Kumbaga, ang gustong sabihin nitong si former President Rodrigo Duterte or PRRD na kanina natin ginagamit yung PRRD, okay lang na may term extension pero hindi dapat makinabang ang mga incumbent politicians kapag naipasa ang term extension just in case. Ang dapat makinabang dyan ay mga bagitong kongresista na papasok ng 2028. Kaya itong kasalukuyan, kung meron man hanggang 2028, di kasama dyan. Of course, inuna niya si BBM na hindi po pwede. Yung mga trapong nag-aasam-asam as in TL, tulo-laway, na humaba ang kanilang termino sa Kongreso, mapanatiling sa mundong ito, marami pang benefits kasi. Ano yung mga benefits? Alam niyo na, mga boss. Simple lang aking sasabihin. Ang gustong gawin ni PRRD ay may panukat na. Sakaling pinaglaruan, sakaling nangyari, sakaling naisakatuparan itong term extension, hindi lang economic provision, pag-tsa-tsa na ang pinag-uusapan, charter change, Constituent Assembly, of course separate voting to. Na kung maaari, wag makinabang itong mga nagsusulong ng PI. Ang target niya rito ito mga nagsusulong ng PI kasi patago. Gusto niya sabihin, hindi pwedeng pagkatiwalaan itong mga kasalukuyang kongresista na siyang nagsusulong ng PI, may agenda. Ayan. So, to cut the story short, yung mga current na mga re-election, mga kumbaga re-electionist. Hindi na dapat kung halimbawa man come 2025 magkakaroon tayo ng mga bossing, magkakaroon tayo ng mga plebisito, botohan para diyan sa people para diyan sa charter change at kung sakaling maisama yung political provisions, yung mga term extensions na yan federal type o kung ano man yung babaguhin nila ang gustong mangyari ni PRD even before nung sinusulong niya yung federalism hindi makinabang yung current na na administration. Lahat, hindi lang administration, executive pati diyan sa legislative. Hindi po sila makinabang kasi nga alam mo na tululaway, sabi nga ni Tulfo kasi sila yung nag-initiate ng Congress ang nag-initiate noong People's Initiative hindi ba? Tapos nung nabuking sila, ang pinagpipilitan nila ngayon ang gusto lang naman namin economic provisions nung nahuli sila economic provisions na. Pero sigurado tayo na kapag nandoon na magsisingit ang mga yan. Pero dahil nga hindi naman daw joint ang voting hiwalay pa rin naman, so mapupulis pa rin ng Senado yung balak at plano ng Kongreso. Ayan.
So, according to Ben Tulfo, mas magiging mas may silbi si PRRD kung doon siya magpunta sa Congress kasi sigurado ako talagang magkakaroon ng magkakaroon ng power struggle dyan sa Kongreso kapag may napunta dyan na malakas na Duterte. Kaya si Inday Sara yan, kaya si PRRD yan, kasi si Pulong medyo parang wala sa karakter ni Pulong yung yung assertive . Parang nakikita nga natin na pwedeng pumalit kay Tatay Digong pati sa paninindigan at pagmamahal sa bayan, mukhang si Basti pa nga . Kaya nga nakikita ninyo si Basti, hindi ba siya ang target ngayon ni Nino Barsaga? Si Basti, puro si Basti ang target niya. Magtataka kung bakit. Alam mo bakit? Sigurado yun ang utos sa kanila kasi nga nakikita nila na si Basti, nung nagsasalita na si Basti sa Cebu, sa Davao, na-realize ng mga tao, shit. Meron pa may after ni Inday, meron pa palang isa. So patay sila, baka ang Duterte family mag-set ng history. Kung yung mga Marcos noong panahon ng tatay niya, for how many decades sila siya, isang tao lang yung namuno, baka dito sa bagong henerasyon tatlong Duterte yung mamuno sa bayan. Why not kung makakabuti naman? Diba? At dahil dyan sa plebisito na yan, ayan, napakaganda nitong gustong mangyari ni President Bongbong Marcos. Good news naman tayo. Kasi alam naman natin that the administration medyo social, medyo magarbo, medyo magastos. Ngayon ang gusto nilang mangyari, isabay na sa 2025 yung plebisito sa eleksyon or yung eleksyon ng kung ano yung mga economic provisions yung gusto ng taong bayan, yung iboboto ng taong bayan. Kumbaga sa balota bukod doon sa mga senador kasi midterm elections yan. So walang presidente, vice president na iboboto dyan. 12 senador, tapos yung local government na, tapos isasama na dyan yung mga nasa charter change. Mas makakatipid daw tayo ng 13 billion pesos kapag isinabay yan. At gusto ni PBBM yan dahil nga mas matipid. Hindi ba nung nakaraan gagalit tayo dahil gastos sila ng gastos. So batiin naman natin sila kapag meron naman silang effort na makatipid. So pakinggan natin itong kanilang pagtitipid efforts. Naging praktikal ni Pangulong Bongbong Marcos kaya pabor siyang isabay sa 2025 midterm elections ang plebisito para sa charter change. Pero si dating Pangulong Duterte umapila ulit na huwag nang baguhin ang konstitusyon. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagkumpirma sa plano niyang isabay na lang sana ang plebisito ng Chacha sa midterm elections. Mas practical daw kasi ang pag-isahin ang botohan para malaki ang matipid ng gobyerno. Diba? Magandang yun. Magandang initiative. So at least meron din silang effort para makatipid. And we're not talking about millions . We're talking about 13 billion pesos of savings kung isasabay yan sa 2025 election. Malaking pera yun . Hindi ko lang alam kung baka kurakutin lang yan ng mga nasa posisyon, but still tipid pa din yan. Paghihiwalay natin yung eleksyon at saka yung plebiscite, parang dalawang eleksyon yun . Napakamahal. Sa ngayon, parehong nakabinbin sa komite ng Senado at Kamara ang kani-kanilang bersyon ng Resolution of both Houses o RBH number 6 at 7 na layuning amyendahan ng tatlong economic provisions ng 1987 Constitution. Ang Kamara gustong maipasa ang panukala sa lalong madaling panahon, habang ang Senado target mapagdebatihan ng Chacha bago ang State of the Nation address sa Hulyo. Pero sabi ng Pangulo, hindi mahalaga kung sino ang mauna dahil mas mainam na hintayin na lang ang eleksyon para idaos ang plebisito. There are some legal consequences because a plebiscite is slightly different, not so slightly. A plebiscite is different from an election. So if we are able to incorporate the two exercises together as a practical matter, palagay ko makakatulong yan.
Sinugundahan naman yan ni Sir President Mig Zubiri. Natural, segunda na si Biri yan eh. Parang tiga na iya din yan eh. Dahil aabot daw sa 13 billion pesos ang matitipid na pwede pang gamitin sa ibang proyekto. Una na ring nilinaw ng Commission on Elections na pwedeng pagsabayin ng plebisito at regular na halalan. Pero ayon kay Senator Sonny Angara, kailangan pag-aralan ang mga ilalagay na tanong. Dahil kung matuloy, gusto ng COMELEC ilagay sa harap ng balota ang mga tanong sa plebisito para makita agad ng mga botante. Yan na. Oh, yung mga boboto sa 2025. Ngayon pa lang sinasabihan ko na kayo ha. Meron po yang papel ng mga pagpipilian ng pangalan. Tingnan nyo lahat ng pages, parang awa nyo na lahat ng pages. Kung hindi kayo gagawa ng inyong mga listahan, bulat-latin nyo lahat ng pages. Kasi nitong barangay elections, napakaraming mga tatanga-tangang botante na ang tiningnan lang nila yung kung ano yung di ba merong nakaganyan yan sa desk mo na folder. Merong mga pangalan doon ng mga kandidato. Tinitingnan lang nila yung harap. Hindi nila tinitingnan na meron pa palang page 2 at saka page 3. Oh, maraming marami akong kilala na hinahanap daw nila yung tao na iboboto nila pero hindi nila alam yung totoong pangalan. So, hindi na lang nila naiboto. Ang naiboto nila, iba. Hindi nila alam na may page 2 pala yung listahan ng mga tumatakbo sa kapitan at saka sa mga kagawad. Depende to sa lugar namin, dyan sa Cubao, 3 pages siya. So, yung first page lang yung nakita. So, mga tao na mga eengot-engot din, yung first page doon lang sila pumipili ng mga kandidato. O yung mga sumunod na pages, wali na. Kasi nga, hindi na siya naka-alphabetically arranged eh. So ganun din dito baka naman mamaya yung mga plebisito, yung mga iboboto nating mga batas na na ikikip. Baka mamaya niyan hindi kayo makaboto doon tapos manalo yung manalo yung palpak na batas kaya isip-isip na tayo ngayon pa lang practice na. May konting adjustment dyan kasi we have to see ano yung final na ilalabas sa balot. So, yun yung mga operational details na kailangan pag-isipan. Kung si Senator Risa Hontiveros naman ang tatanungin, hindi raw magandang ideya na isabay ang plebisito sa halalan. Ako po. Siyempre. Sino bang sinang-ayunan mo? Lahat naman ayaw mo. Magtayo ka na ng sarili mong Pilipinas kasi. Ay tutol sa tsa-tsa, whether sa economic or sa political provisions, whether sa pamamagitan ng People's Initiative, lalo na itong peking PI nila, o sa pamamagitan ng isang malakon-as na proseso dahil hindi pa nga sigurado kon-as ba ang ginagawa ng Senado o ng House sa ngayon. Pati si dating Pangulong Duterte Walang laman yung sinabi. Ang babae na yan. na sa economic amendments. Kumambyo ulit sabay sabing hindi pa napapanahon ang tsa-tsa. The Constitution is good, very good. The best that we have ever produced. I'm comfortable with the presidential type of government. Huwag na natin palitan. Nagbabalita mula sa So maganda pa rin naman itong itong kanilang gustong mangyari kasi nga ang pagtitipid ay still pagtitipid. Pwedeng yung 13 billion na yan maibigay pa yan sa mga mahihirap as ayuda, di ba? Sa akin, alam niyo naman dito, hindi na sila makaisip ng proyekto, puro na ayuda. But still, sabi nga nila, pag nakatipid ka. Kapag may ipon ka. So may at least may mas kapakipakinabang na magagamit doon sa sa pera na yan. Kasi dapat sa alang-alang ninyo yung mag-holiday na naman yan. So lugi na naman pati private sector. Pagka hiniwalay mo pa yan, hiwalay na yung prenta ng papel, imbis na isahan na lang. Tapos yung mga teacher imbis na isang beses lang silang magtatrabaho magdadalawang beses pa silang magtatrabaho. Siyempre, honoraryo yan honorarium. So babayaran na naman natin yan.
So malaking gastos talaga kung paghihiwalayin pa. So maganda, isama na. Kaya lang, ang nakikita ko talagang downside dyan is baka yung mga Pilipino hindi mag-focus doon. Mag-focus yung mga Pilipino doon sa mga kandidato dahil doon nagkakabayaran eh. Baka mamaya hindi nila masyadong seryosohin yung pagboto dyan sa ano na yan, charter change na yan. Baka parang party list din yan. Na basta na lang sila tantos ng tantos, wala naman silang pakialam, pero ang hindi nila alam na yung mga party list na yan, napakalaki ng gagampanan yan sa gobyerno natin. Diba? Actually, Red Cherry, Chacha is still okay, basta nga hindi siya applicable ngayon. Applicable siya siguro mga after 5 national elections. So, mga after 3 more presidents, ganun. Tingnan ko lang kung asikasuhin nila yan. Hindi nga nila alam kung aabot pa sila dun. Hindi ba? Kaya kahit na may mga kapalpakan yung mga yan, meron pa rin namang mga somewhat si BBM. Sabi ko nga sa inyo, kung siya lang kung si BBM lang, walang ibang bubulong sa kanya, magtatrabaho naman ng maayos yan. Palagay ko magtatrabaho ng maayos yan. Pero yung mga nasa paligid niya, yun ang delikado talaga. The fact na binakuran na nila si Amy, ibig sabihin, meron silang bad intentions. Kaya, BBM, kung nakikinig ka, ingat-ingat ka, linisan mo na yung bakuran mo ngayon pa lang. Dahil yung mga switik na surot, kapag kumalat na yan, mahirap nang gamutin yan. Di ba? Nako, maraming salamat sa inyong panonood ngayong gabi. Ang saya-saya. O kayo ba ay napasaya natin ngayong gabi? Kayo ba ay nalungkot? O hindi ba kahit papano na-entertain tayo? It's Thursday already. Isang araw na lang, weekend na. We are not sure if tayo ay makakapag-live bukas because it's my mom and my dad's birthday tomorrow. So happy birthday to my parents. And again, thank you very much mga bossing sa lahat ng inyong pledges dito sa ating channel. Thank you very much kay Marifel, kay Karen, kay Raydinho, mabuhay. Sa mga nag-like at mga nag-share, maraming salamat. Sa mga hindi pa po nag-share, pwede mag-share bago umalis. Gusto natin ng pagbabago sa Pilipinas. Gusto natin ng people power, pero hindi natin kaya mag-share. So share na. Yung sa mga nandiyan naman sa Facebook, yung mga hindi pa po natin subscribers or followers, please follow Remate Anjario ng Masa at syempre ang ating Facebook page, Boss Dada TV Official. YouTube channel natin, may mga nanonood pa rin dito na hindi pa po subscribers. Yung mga silent viewers dyan, subscribe na po sila. Yes, konti na lang. We will reach 40,000 subscribers and congratulations sa ating lahat. Again, it's March already. It's already March 1. So, na tayo Matatapos na natin yung first quarter. Ang bilis-bilis. Ayan, so makita-kita tayo mamaya kay Banat Bay. Mabuhay kayong lahat. God bless us all and God bless the Philippines. Pahinga na tayo mga bossing. Good night everyone. See you again. Hopefully tomorrow makapag-live pa tayo. Okay, good night.